Bago tayo magsimula mga tropa sa content natin, para sa ngayong araw na to, gusto ko lang kayong paalalahanan at hindi ako magsasawang paalalahanan kayo na make sure na yung mga binibili ninyong mga printer, mga material sa printing, ayan talaga yung tunay na presyo at hindi kayo sa mga reseller bumibili. Make sure sa mga distributor talaga kayo bumibili, as in legit distributor. Kaya naman naglagay ako dito ng collection or eto yung panibagong features dito sa YouTube at pwede nyo yung i-click dito sa ating YouTube channel under Store tab. Makikita nyo yung mga collection of store ko. Ito ay affiliated link lang. Hindi ko pagmamay-ari yung mga store dyan. Dyan lang ako usually bumibili ng mga materials. At kapag dito kayo bumili sa ating mga store, magkakaroon kayo ng mga vouchers. Anyway, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page kung meron kayong gustong ipalagay na mga materials dito para naman magkaroon kayo ng discount. Kagaya neto, merong nag-message sa akin. Gusto niyang bumili ng laser engraver, kaya naman nilagay ko dito at nakakuha siya ng malaking discount. Usually lumalabas din yan dito sa ating YouTube kapag may mga pinapanood kayo ng mga videos. Kagaya neto, ayan yung mga printer na yan ay usually Shopee link. And again, message nyo lang ako kung meron kayong mga gustong idagdag na mga produkto. At simulan na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Mga tropa, marami pa rin talagang nagko-comment at nagtatanong tungkol dito sa mga paggamit ng pigment at sublimation. Again, paulit-ulit tayo mga tropa para hindi na rin humaba yung video natin. Re-rekta-rektahin ko na kayo ng kasagutan. Para sa mga gumagamit ng Canon printer, hindi yan pwedeng gamitan ng pigment ink, which is na pigment ink na ginagamit natin sa Epson printer. At sublimation, hindi rin pwede. Yung mga nakikita ninyo na Kuyi, Hansol, at kung ano-ano pang mga brand, hindi yan pwede sa Canon printer. Yung mga ginagamit natin na ink sa Epson. Again, Epson printer lang ang ginagamitan ng sublimation ink na mga makikita ninyo na Kuyi at Hansol at pigment na Kuyi at Hansol. May mga nag-comment kasi dito, no? Shoutout natin si Michelle at etong si Judy. Sabi niya dito, "Sir, papaano po ba mag-convert ng dye ink, pigment ink sa Canon nila na G30 na model?" At may nag-comment din dito, sublimation ink daw ba? Pwede daw ba sa Canon? Again, hindi pwede sa Canon ang sublimation ink na ginagamit natin na Kuyi at Hansol at hindi rin pwede yung pigment ink na ginagamit natin sa Epson na Kuyi at Hansol, mga tropa. Tanging Epson printer lang ang nakakagamit nun kasi yun lang yung pwede nating paggamitan at ayun lang yung flexible na printer para sa mga ink na yon. At para sa karagdagang information pa, pwede nyo pang tapusin etong videos na to. Sa nag-comment nga sa atin na si Michelle, sabi niya Canon 3010 ay pwede daw bang gamitan ng pigment ink? Hindi siya pwedeng gamitan mga tropa. Although mga tropa, pwede, pero hindi tatagal yung printer mo. Bakit mga tropa? Kasi yung printer head netong Canon, iba yung consistency ng pinaka-ink na Kuyi at Hansol. So merong time na lalabas pa yung pinaka-ink na yon dun sa pinaka-printer head neto ng Canon G3010. And when times goes by, mga tropa, maninikit na yun dun, magbabara na yan dun. Kasi iba nga yung technology ng Canon at ng Epson at iba rin yung consistency ng pigment ink kapag sa Canon natin siya gagamitin. Dahil etong Canon na to, pigment ink, although yung kanyang black, usually yung black kapag ginamitan mo siguro ng Hansol, may possibilities na gagana at hindi magbabara. Papaano na lang dun sa isa niyang pinaka printer head. Sa mga ganitong unit kasi dalawa yung pinaka printer head niya. Nakabukod yung black and nakabukod yung tatlo na cyan, magenta, and yellow, 'di ba? So yung cyan, magenta, and yellow neto ni Canon ay dye ink. So nagagets nyo, no? Dun sa isang cartridge na pinaka printer head, maaaring gumana yung pinaka pigment ink kasi nga pigment ink yung black niya, which is ito yung nakikita ninyo na nasa screen natin, Pixma 3010. Yung black niya, again, ay pigment ink. At yung kanyang dye ink naman ay cyan, magenta, and yellow. So kung lalagyan mo yan ng pigment ink na mga Hansol or Kuyi na brand, sa mga unang araw, gagana pa yan. And sa tingin ko, isang linggo or isang buwan, or baka hindi nga umabot ng isang buwan, barado na agad yung printer ninyo. Mga tropa, kung merong nakakapagpagana ng Canon na printer na ganyang
kayong model, Canon G1010, Canon G2010 or 3010 na naka Hansol or Kuyi, i-comment nyo dyan sa ating comment section at kung ano yung mga na-experience ninyo kung tumagal yung printer ninyo. And ako personally, naka-experience na ako nyan at meron akong kapitbahay na gumawa ng ganyan. Ilang araw lang, nagbara na. Wala nang lumalabas pati dun sa pinaka-waste ink tank niyan. So ayun, at meron din akong napanood sa isang vlogger na nagpa-repair din sa kanya ng ganong printer. Canon G1010, nilagyan ng Hansol, ayun, talagang barado. So ang pinaka-repair na magagawa mo dun, papalitan mo yung pinaka-printer head niya, yung dalawang cartridge dun sa kanyang printer na yun. So magkano yun? 1,600 halos yun. So ganun yung mangyayari. Para sa mga hindi nakakaalam, no, Canon G3010, although pigment yung black niya, again, yung kanyang dye ink, yung CMY. So, para sa akin, para sa longevity ng pinaka-printer mo, I highly recommend na original ink lang yung gamitin mo. Ayan, no, nakikita naman ninyo, 400 pesos ang isang ink niyan. Nare-recommend ko talaga pag mga ganitong printer, mag-stay na lang kayo sa mga original ink kasi iba talaga yung lifespan kapag ka-original ink lang yung gamit nyo, lalong-lalo na yung mga ganyang printer, may pagkaselan yung mga printer head nila, lalong-lalo na sa mga brother printer din, hindi rin yan pwede gamitan ng pigment. So kung meron kayong mga nakikita dito na mga ink na mga mumurahin kagaya ng mga ganito, 'di ba? Na porket may mga nakalagay na original, kung may isip ka, may nagtitinda ba na yung pinaka-original nga na presyo 400 tapos makakabili ka ng 100 up to 200, 'di ba? At isang pinaka-package halos 400 lang. Na yung package na isang set na yan, isang ink pa lang yung katumbas niyan, 'di ba? So mag-isip-isip kayo. So may mga feedback dito na original daw. Ayan, oh, 'di ba? And may nag-comment pa dito, Epson yung kanyang pinaka-picture. Pero Canon talaga yung pinaka-post, di ba? So, anong ibig sabihin ko, no? Maaaring gawa-gawa lang etong mga feedback na to na mga nagsasabi na original yung pinaka-ink na yan. Kasi isipin nyo 400 yung isa ng original. Tapos may mga makikita ka na 100 daw ay original na. Mag-isip-isip ka. So, again, para sa mga fanatic talaga ng Canon, kasi hindi ko naman talaga kayo mapipilit na bumili ng Epson kung fanatic kayo ng ibang brand. So, kung gusto talaga ninyo na mag-pigment ink sa mga printer na brand ng Canon, eto, no, meron naman silang pinaka pigment ink talaga. Although may mga kamahalan talaga, and eto talaga yon, wala na kayong conversion na gagawin dyan kasi pigment ink na yan. Isasalin mo na lang yung pinaka ink. And marami rin namang gumagamit nito. Yun nga lang, may mga pros and cons pa rin talaga yung mga pigment ni Canon. Unang-una na lang, napakamahal nung pinaka-model, ng pinaka-printer na yon. And syempre, pangalawang problema natin dyan, napakamahal din ng pinaka-original ink niya kasi nga pigment yan Ayan o, 'di ba? Hindi naman natin yan pwedeng gamitan again. Ang Canon, hindi natin pwedeng gamitan yan ng mga Kuyi at Hansol na mga ginagamit natin for Epson printer na pigment ink. Iba kasi yung technology, yung meron yung Canon at ibang technology rin meron yung Epson. Compatible lang talaga yung mga Hansol at Kuyi dun sa Epson kasi dahil dun sa technology nila, 'di ba? Dun sa pinaka-printer head nila, and iba kasi yung pinaka-printer head din netong mga kagaya netong pigment ink ni Canon. So wala kayong gagawin kundi bumili lang talaga ng mga original na ganitong ink. So make sure yung presyuhan ninyo kapag magbebenta kayo, kapag mga ganitong printer gamit nyo, hindi kayo tumatapat sa mga presyuhan ng mga printer ay Epson tapos gumagamit ng Hansol. Diyan kasi nagkakaproblema no, sa mga presyuhan. Lalong-lalo na kung bago ka palang salta dito sa printing. Yung para magkaroon ka lang ng customer, papababain mo na yung presyo mo. Halimbawa, no, yung isang tao gumagamit ng Epson tapos naka-pigment na Kuyi or Hansol, ikaw ganito yung gamit mo na napakamahal and napakamahal din nung ink, tapos tatapatan mo yung presyo nung naka-pigment na Epson 50 pesos and 50 pesos din yung singil mo sa mga sticker printing, ang mahal-mahal ng ink mo. Sa tingin mo, kikita ka ba nun? Although magkakaroon ka ng customer, pero syempre lugi ka, 'di ba? And meron naman mga alternative na mga ink, 'di ba? Lalong-lalo na etong Inkrite, napakatunog talaga ng brand na to na Inkrite. Kahit yung company na pinapasukan ko before, parang natatandaan ko yung brother printer doon,
Inkrite yung gamit na ink. Ayan o, eto meron silang alternative na makikita naman natin halos 500 or 400 lang. Ayan, pigment ink na yan. Kung makikita ninyo, compatible siya sa GX 3070, 4070. Ayan o. Kasi nga mga tropa, pigment ink, etong pinaka-printer na to. Wala ka nang po problemahin dito. Eto yung pinaka-ink model niyan, GI76. So, makikita natin dito, ayan o, eto yung alternative pamalit dito sa Tigo 1000 na pinaka-ink na yan. Kung gusto talaga ninyo na Canon pigment ink, ganito yung gawin ninyo, 'di ba? Tapos, alternative ink ang gamitin ninyo, yung ganyan. Kasi sa totoo lang ha, matunog etong Inkrite and sa tingin ko mataas yung credibility nito na gumagana talaga etong pinaka-Inkrite. Kasi nga naaalala ko, kahit dun sa company namin dati, before ha, nung nagtatrabaho pa ako as auditor, Inkrite yung gamit dun na pinaka-ink dun sa brother printer. Ayan o, and makikita naman natin dito, may mga magagandang feedback din. And syempre, lagi ninyong hahanapin yung pinaka-bad feedback din. So far, sabi dito ni JP Realms, low quality daw, not worth it, not good, bad quality, iba sa original, light daw yung print, kumbaga maputla yung pinaka-print, hindi daw sharp ang prints. Syempre, what do you expect mga tropa sa mumurahin na ink, diba? Kumbaga alternative ink lang naman talaga yan. Although, eto masasabi ko mga tropa, no, para sa akin, sa mga nababasa-basa ko dyan, sabihin na natin na 80 to 90% yung color accuracy ng mga ganitong alternative ink na mga Inkrite. Kung ikukumpara natin dito, syempre, original yan eh. Titignan mo naman syempre yung pinaka-presyo. And lagi nyong tatandaan, you get what you paid for. Diba? Makukuha mo lang yung pinaka-quality ng pinaka-afford mo lang na presyo. Diba? So, meron pang mga mumurahin din na mga ink para sa Maxify printer. So, eto, 199 lang. Ayan, diba? Di hamak na mas mura siya. Pero syempre, dito sa medyo may kamahalan na alternative, may comment pa rin talaga na maputla daw yung print. And syempre, ano rin may expect mo dito kapag ganitong gamit mo na mga mas mura palalo dun sa Inkrite, 'di ba? Lagi niyong tatandaan, you get what you paid for. At syempre, kapag gumagamit kayo ng mga alternative ink sa mga printer ninyo, yung lifespan ng pinaka-printer ninyo, yung longevity niyang mga printer head ninyo, syempre, bababa yan. Kumbaga, usually kapag original yung ginagamit mo na ink, sabihin na natin ng aabot ng 5 years to 10 years, and syempre kung mga alternative, may mga side effect din yan, na usually, sabihin na natin, tumatagal lang 2 to 4 years, diba? At least, nagamit nyo rin naman yung pinaka-printer na yon. Yun naman talaga yung nagmamatter. Basta mapagkakitaan ninyo, mag-ROI na, okay na yon. So makikita naman din natin dito, eto ha, hindi siya pinaka-eksaktong printer head model na para sa pinapakita ko dito na pinaka-printer, 'di ba? Canon 4070. Pero ang gusto ko lang i-point out sa inyo, yung presyo ng printer head ng ganitong klaseng model, yung mga Maxify. So halimbawa, nasira yung pinaka-printer head ninyo, kaagamit ninyo ng mga alternative ink, meron kayong pamalit, 'di ba? Ito, brand new original Canon printer head. At least may idea kayo na aabot din yung pinaka-presyuhan niya ng almost 10,000. Yang mga ganyang model, ito yung pinaka-printer head niya, no? Usually, ayan. Sa printer siguro na ganito, sabihin na natin na di hamak na mas mababa kasi mas latest model to eh. Etong 6070 at 7070, 'di ba? Ito ay 4070 lang. Sabihin na natin baka nagre-range din yan ng mga 8,000 to 9,000. And again, kung panatik talaga kayo ng Canon tapos gusto talaga ninyo na mag-pigment, maaaring eto na lang siguro yung gamitin ninyo. At yung pinaka-point ko, mag-alternative ink kayo using Inkrite, 'di ba? Kasi hindi pwede dyan yung Kuyi at yung Hansol. Dapat specific talaga, targeted yung pinaka-printer mo na dapat ayun yung ink nyo. Ayan naman ang kinagandahan, kaya ako pinopromote din usually etong Inkrite kasi targeted nila, specific na nilalagay nila yung pinaka-model kung para saan yung ink na yon. Sana nagagets nyo, no? Ayan yung lagi ninyong hahanapin, no? Dapat laging targeted yung model or talagang compatible dun sa pinaka-model ng printer yung ink na gagamitin ninyo. Although, napaka-general na lang kasi talaga ng Hansol at Kuyi na talagang yung mga ink na yan ay para lang sa mga Epson printer. So again, kung papaano mag-convert ng dye ink to pigment ink or dye ink to sublimation ng Canon, hindi siya pwede using Hansol at Kuyi at kahit na ano pang mga brand sa mga mabababang model ng Canon. So ang nare-recommend ko,
or ang pinaka-suggestions ko sa inyo, bumili kayo ng Maxify printer. 'Di ba? Na talagang pang pigment, at kung mag-alternative kayo at mamamahalan kayo sa pinaka-ink na original, subukan nyo to. 'Di ba? Pero syempre, yung color accuracy niyan hindi 100% na makukuha yung pinaka-output na itong pinakamahal na original ink nila. So ayun, sana dito na matapos yung pagko-comment ninyo dyan, at ayoko naman kasi talagang rektahing sagot yan, diba? Gusto ko masasagot ko yung mga katanungan nyo na kumpleto yung knowledge na makukuha ninyo, at ayokong re-replyan kayo dyan ng hindi, diba? Yung ganyan lang, kulang yung information. Kaya ginagawan ko ng mga vlogs na agaya ng ganito. And salamat sa mga nakaka-appreciate ng mga contents natin dito at talagang nagigets nila yung mga point ko, no? Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. Again, mga tropa, kung meron kayong mga hinahanap na printer, i-click nyo lang yung store dito at i-message nyo kung gusto nyo meron pa kayong ipadagdag dyan na mga materials. Hindi lahat ay tuloy sa mata. Pag may makikilala, panahon ng magtuturo, makikita po si dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.